Sa puntong ito ay babahagi po sa atin ni April Enerio ang pinakahuling ulat panahon. Salamat, Miss Gabi. Sa ating balita, nakaka-apekto pa rin ang trough na low pressure area sa may southern Mindanao. Kaya sa lagay ng panahon ngayon hanggang bukas, ang Davao Region ay makaranas ng maulap na kalangitan na may mahihina hanggang katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantala, umaabot naman sa Luzon ang ridge of high pressure area, kaya ang Metro Manila at natitirang bahagi naman sa ay makaranas ng partly cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. Kagabi nabanggit natin na ayon kay sa weather forecaster Buddy Javier, mababa ang tsansa na pumasok ng ating area of responsibility ang low pressure area dahil nasa labas ng ating power line ang umiiral na intertropical convergence zone. Ano nga ba muna ang ITCZ? Well, simply put, yan po ay ang breeding ground ng mga lows at possible tropical cyclones. Kaya ating bagamat nasa labas ng ating parang ITCZ, posible ang paghiwalay ng low pressure area sa axis nito. Kaya ayon sa update na weekly weather outlook mula sa ating nakapanayam na sa weather forecaster Hener Kitlong, inaasahan papasok ng ating parang naturang sama ng panahon by Thursday or Friday, kung saan magdadala ito ng mga pag-ulan sa Mindanao at ilang bahagi ng Visayas, at by weekend ay posibleng maapektuhan rin ng ilang pag-ulan ang Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. So yan po ay ayon sa kasalukuyang pinapakita ng kanilang mga forecasting models. Dagdag pa ni Hener, sa ngayon less chance naman ang pagde-develop nito sa pagiging isang bagyo at posible rin anya na malusaw ang LPA sa oras na tumatawid sa ating kalupaan. Patuloy naman ang pagmomonitor ng ating Weather Bureau sa mga pagbabago sa ating weather conditions. Kaya tutok lang sa PTV para sa weather updates hatid sa inyo ng Panahon TV Express. Sa iba pang balita mga kababayan, sobrang init na naman kaninang tanghalit hapon. Sa katunayan, naitala po ang 36.1 degrees Celsius sa Pag-asa Science Garden kaninang 3 p.m. So far, ito po ang highest maximum temperature na naitala para sa Kamaynilaan ngayong taon. Ganun pa man, asahan pa rin na may iinit pa ang temperatura sa mga susunod na araw. Dahil ayon kay Hener, wala pa tayo sa peak ng tag-init. At yan po ay during the last week of April o first week of May. Noong nakarang taon nga, ang pinakamataas na temperaturang naitala para sa Metro Manila ay 36.6 degrees Celsius noong April 2012. Bakit nga ba ganito kainit ang ating panahon dito sa Kamaynilaan? Well, isa sa mga dahilan ay ang tinatawag nating urban heat island effect. Dahil dito sa Kamaynilaan, konti na lamang ang mga puno na nag-absorb ng heat rays at puro concrete structures at sementado ang mga lupa na hindi rin kaya mag-absorb ng init. Kaya mga kababayan, ang ating palaging paalala, huwag magtagal sa ilalim ng init ng araw dahil masama ang epekto ng too much sun exposure sa ating mga balat. Nagdudulot rin ng madalas na dehydration ang panahon ng tag-init, kaya siguraduhin parating uminom ng maraming tubig. Tuloy lang po ang ating pagmumonitor sa ating panahon. Kaya para lagi kang updated, follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Para sa Telebisyon ng Bayan, April Enerio.